sa kaitaasan, siya'y papurihan. Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan. Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga Diyos-Diyosan, at ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyos ang iyan ay ginawa ng tao, hindi yan Diyos. Kaya't ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Hangin ang kanilang inihasik at ipo-ipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang uhay, kaya't walang makukunang harina. At kung magbunga man, iyon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan yon para dumami ang kasalanan ng Ephraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog, naghahain sila ng karne
at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunatain niya ang kanilang kalikuan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila ay magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Israel ng bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanilang mga kamay nitong tao ang nag-aayos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita. At hindi rin makakita mga matang sadyang sadya. At hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga. Ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana'y makatulad din ng gayong Diyos na ginawa. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon. Siyang iyong sanggalang, laging handa na tumulong. Kayo mga saserdote, sa Diyos ay magtiwala. Kayo'y kanyang iingat at ilalayo sa masama. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapot sinabi ng mga Pariseyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hapon, Father. Napakaganda sanang teksto ito para sa vocation campaign ng mga gustong magpari at magmadre. Pero parang maganda ring ituloy yung ating nasimulang tema kahapon kung ano ang dinanas ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kahapon, pagtatawa, yung kanyang tiniis, Ngayon naman, pangungutya. Ang pangungutya sa medyo mababaw-babaw na Tagalog ay parang panlalait, Panlalait. Panghahamak. O kaya pagtatawa na rin, pero may layon na talagang ibaba ang pagkatao ng pinagtatawanan. Pwedeng mangutya nang hindi nagtatawa. Kahit seryoso ng iyong mukha, kahit na parang sincero ka, pero nakakapangutya pa rin. Ang tawag doon sa English naman ay passive aggression. Okay. So, yung mga Pariseyo, kinutya siya, Yung maraming tao ay namangha. Isa lang yung stimulus, Dalawa ang perception ng magkaibang grupo. Nakita ng iba ang kabutihang nasa kanya. Nakita naman ng iba pa ang kasamaang gusto nilang makita sa kanya, pero wala sa kanya. Ganun pa man, yun pa rin ang kanilang nakita. Dahil yun ang gusto nilang makita. Yung sinabi po nila na, ano bang sabi nila? Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo ay pagpapabulaan sa kung sino siya. Yun, ibig sabihin, nagsinungaling sila. Pero alam nyo mga kapatid, kaya po ng pagtugon niya kahapon sa pagtatawa sa kanya, hindi rin niya pinatulan ang pangungutya sa kanya. Ito magaan-gaan pang pangungutya. Papunta sa krus, napakarami pa niyang daranasing pangungutya. Hindi sa mga Pariseyo, kundi sa mga tao. Yung mga tao din na namangha sa kanyang ginawa. Pero alam nyo, mas pinili po niyang hindi ipagtanggol ang kanyang sarili. O gumanti kaya. Ito pong kanyang choice na ginawa, yung manatiling tahimik, wag na lang ipagtanggol ang sarili, wag na lang gumanti, ito po ay kapahayagan ng kanyang itinuturo. Ibig sabihin, hindi siya sa salita lamang. Yun ang kanyang ginawa. At ang itinuturo po niya, at ngayon kanyang ipinapakita, ay ang tunay na pagpapakumbaba. Saka may mas importante din po siyang dapat harapin kaysa roon sa kanilang pangungutya. Ano ba yung mas importante niyang dapat na harapin? Ito po ay ang pagtupad sa pangarap at kalooban ng Ama. Kaya walang anumang makahahadlang doon, kahit ang pangungutya. Ang pagtitiis po niyang ito ay pahiwatig din ng kahandaan niyang pasanin ang kasalanan ng sanlibutan, alang-alang sa pag-ibig niya sa atin. Pag tayo po ang nahaharap sa mga panlalait, siya po ang ating pag-asa, lakas at panuntunan. Kasi ang napaka-slight na panlalait, alam niyo mga kapatid, napakadaling makawala
ng pag-asa. Yung tipong nagsusumikap ka na nga na magtagumpay sa iyong karir, sinisikap mong maging mabuting mamamayan, sinisikap mong maging isang mabait na Kristiyano, bigla kang lalaitin, parang nakakawala agad ng pag-asa. At pag ikaw ay nawala ng pag-asa, kasama na doon ang iyong lakas, manghihina. Ang mahal na paong Jesus Nazareno po ang ating panuntunan, ibig sabihin ng panuntunan, guide natin. Ano ba ang ginawa niya? Siguro magandang gawin natin yun na parang unang resort. Yun kaagad ang itanong natin pag nahaharap tayo sa mga adversities ng buhay. Noong ang mahal na pong Jesus Nazareno ba ang nasa ganitong kalagayan, ano ba ang ginawa niya? Yan, ano? Ngayon, mapupunan natin na ang ginawa niya, hindi siya pumatol. Isinaloob niya yung kanyang dinanas. Hindi siya gumanti. Kasi alam niya ang kanyang sarili. Kilala niya ang kanyang sarili na napaka-petty naman kung papatulan ko pa ito. May mga mas noble pa na dapat pag-ukulan ng enerhiya. Bukod doon, mga kapatid, yung pagbibigay niya sa atin ng panuntunan, ipinadala pa po niya ang Espiritu Santo para tulungan tayo. Kasi alam niyang mahihirapan tayo dito. At alam niyang mahina tayo. Kaya sa tulong ng Espiritu Santo, pinagkakalooban niya tayo ng mga biyayang pantulong. Ito po yung mga ginagamit natin sa araw-araw na hindi man natin namamalayan. Kung minsan namamalayan na lang natin pag tapos na. Aba, tapos na pala. Mabuti na lang hindi ko pinatulan. Otherwise, baka mas lumala pa ang sitwasyon o kaya pareho kaming magdusa. Yung ganon na realization na bigla na lamang mong marirealize na nakalampas ka na pala sa mahigpit na pagsubok sa buhay. Yun pala ay dahil inakay ka, pinasan ka ng Espiritu Santo para mapagtagumpayan yun. Ang banal na Eucharistia po ay matibay na pakikiisa niya sa atin sa ganitong mga karanasan. Ito po ang konkretong nagbibigay lakas sa atin, nagbibigay pag-asa. Ito rin ang nagbubuklod sa bawat isa sa atin na ganito rin ang pinagdaraanan. Kaya humuhugot tayo ng lakas sa Kanya at sa isa't isa, na hindi lang pala ako ang dumaranas ng ganito, siya rin pala dumaranas din ng ganito. Paano kaya niya yun naagwantahan? Ayun, matututo tayo sa Kanya. O kaya naman, yung malaman mo lamang na may kasangga ka pala, sapat na para mahugot mo yung sarili sa sitwasyong humihila sa iyo pababa. Sa misang ito, mga kapatid, maganda siguro kung makipagniig tayo ng masinsinan sa mahal na pong Jesus Nazareno. At kung inyong mamarapatin, meron ako isusulong na kapirasong panalangin. Maaari ninyong sabayan yun o kaya isaloob na i-appropriate sa inyong sarili na ito rin ang inyong panalangin. Mahal na poong Jesus Nazareno, ang tugon niyo po sa pangungutya sa inyo ay pahiwatig ng napakalaki ninyong sakripisyo. Maunawaan din po nawa naming ang aming mga tinitiis
nang dahil sa inyo ay maliliit naming ambag para sa ikatutubos ng mga pinakamakasalanan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan po ng pagkapari sa bagong tipan, idinudulot ng Diyos ang mapagpatawad na paglilingkod ng kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at manalangin. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala magpadala ka ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghahasik ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod na pari, madre, relihiyoso, katekista, at laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo naway magdulot sa mga yumao ng kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Sa sandaling katahimikan po ng ating puso, ating hingin ang tulong ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa mga pagsusumikap nating malampasan yung sugat ng pangungutya sa atin na dinanas natin, maliit man o malaki, masakit man o hindi masyado. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon ng ani, sa pamamagitan ng aming mga panalangin, tipunin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng marami pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat.
Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. at At huwag mo huwag kaming mo kaming ipahintulot sa tukso. ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang pagpapahayag, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, Ngunit ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.